teach we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us, I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us, I will go. I will go. Where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go? For us, I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse no than death. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do.
on, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Pangalan. Salamat po sa inyo pong banal na presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa oras na ito, mga minamahal na mga kapatid, ang magbabahagi po sa ating pong Bible reading ay si Brother o si Ryan Isaac. Ito po ay anak ng mag-asawang Ancheta. Ano po? Si Brother Ryan at saka Sister Cyrene. So, ibigay po natin ang panahon, ang book na ating pong babasahin ay chapter number 16. At pangunahan po tayo ni Brother Ryan Isaac po, mga kapatid. Bigay po natin sa kanya po ang panahon. Apigat, first morning po, ang babasahin ko po ngayon ay nasa mga bilang 16. Si Cory nga na anak ni Ishar, na anak ni Koat, na anak ni Levi, 10 ni Datan, at ni Abiram ng mga anak ni Eliab. At si Ron na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ng Israel, na 250 prinsipe sa kapinsanan na tinawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumuha ng malabis sa inyo. Dangang ang buong kapinsanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y nagmamataas sa kapinsanan ng Panginoon? At nang marinig ni Moises, ay nagpatira pa. At nagsalita niya at sinalita niya kay Kore at sa kanyang buong pulutong at sinasabi, sa kinaumagaan ay ipinakilala ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal at kung sino ang papalapitin niya sa kanya. Sa makatuwid bagay ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gagawin. Kumuha kayo ng mga suuban.
si Kore at ang kanyang buong pulutong. At lagyan niyo ng apoy at patungan niyo ang kamangyan bukas sa harap ng Panginoon. At mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo. Kayong mga anak ni Levi. At sinabi ni Moises kay Kore, dingin ninyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Minumunting bagay pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos upang ilapit niya kayo sa Kanya, upang gawin ninyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan na mga siwa sa Kanya, at inilapit Kanya 10 ng lahat ng inyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at hangarin din naman ninyo ang pagkasaserdote. Kaya't ikaw at ang inyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon. At si Aaron, ano nga't siya'y inyong inupasala? At ipinatawag ni Moises si Dathan at si Abiram, na mga anak ni Eliab, at kanilang sinabi, hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasasampa? Sa isang lupain na binubukayan ng gatas at pulot, upang kami ay patayin sa ilang kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Bukod dito, hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, na binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. At si Moises ay nag-init na mainam. At sinabi sa Panginoon, huwag mong pagpatiganan ang kanilang handog. Ako'y hindi kumuha ng isang asno sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. At sinabi ni Moises kay Kore, humarap ka at ang inyong buong kapinsanan sa Panginoon, ikaw at sila, at si Aaron bukas. At kumuha ang bawat isa ng kanyang suuban, at lagyan ninyo ng kamangyan, at dalhin ninyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa'y magdala ng kanyang suuban na 250 suuban. Ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo'y may kanyang suuban. At kinuha ng bawat isa ang kanyang suuban, at kanilang nilagyan ng apoy, at kanilang pinatungan ng kamangyan. At sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na kasama ni Moises at ni Aaron. At pinisan ni Kore ang buong kapinsanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapinsanan. Kapisanan. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. Sa sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, humiwalay kayo sa gitna ng kapisanan ito,
upang aking lipunin sila sa isang sandali. At sila'y napatali pa at nagsabi, O Diyos, ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan? At sinabi ng Panginoon kay Moises na sinabi, Salitain mo sa kapisanan na lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kore at Dathan at ni Abiram. At si Moises ay tumayo at naparoon kay Dathan at kay Abiram, at ang mga matatanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moises sa kapisanan ng sinasabi, Magsilayo kayo, isinaamo ko sa inyo sa mga tolda ng masasamang tao ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila. Baka kayo ay mamatay sa lahat nilang makakasalanan. Gayon sila'y nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Dathan, at ni Abiram sa lahat ng dako. At si Dathan at si Abiram ay nagsilabas, at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda. At ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga bata. At sinabi ni Moises, Dito niyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinataha ng aking sariling pag-iisip kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat na ito, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang dalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay na ano't pat ibuka ng lupa ng kanyang bibig, at sila'y lamunin, sangpu ng buong naukol sa kanila, at sila'y ipababaw ng mga buhay sa Sheol, ay inyong ngang mapagkilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari na pagkatapos na magsalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig, at nilaman sila at kanilang mga sangbahayan, at ang lahat ng lalaki na naukol kay Kore, at lahat ng kanyang pag-aari kanila. Naanatpat sila at lahat ng naukol sa kanila ay nababang buhay sa Sheol, at sila'y pinagtikuman ng lupa, at sila'y nalipon sa gitna ng kapisanan, at ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa iyaw nila, sapagkat kanilang sinabi, Baka pati tayo ay lamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon, at nilamon ang 250 lalaki na naghahandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron ang saserdote, na kanyang kunin ang mga suuban sa sunog at magkalat ng apoy doon, sapagkat mga banal yaon. Pati ng mga suuban ng makasalanang ito laban sa kanilang sariling buhay, at gawin mo sa kanilang mga lami ng pinukpok sa pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inahandog sa harap ng Panginoon, kaya't mga banal, at magiging isang tanda sa mga anak ni Israel. At kinuha ni Eleazar na
nasa sacerdote ang mga tansong suuban na inahandong mga nasunog at kanilang pinukpok na ginawang pinakampangkik sa dambana upang maging pinakakaala-ala sa mga anak ni Israel upang sino mga ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit sa magsunog na kamangyan sa harap ng Panginoon upang huwag magaya kay Kore at sa kanyang mga kasama gaya ng sinalita noon ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Moises. Natapwat sa kinabukasan ay inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron na sinasabi, inyong pinatay ang bayan ng Panginoon. At nangyari, nang magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan at narito, tinakpan ng ulap at ng kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapisanan ito upang aking lipunin sila sa isang sandali. At sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan. At dalhin mong madali sa kapasanan. At itubos mo sa kanila. Sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron, gaya ng sinalita ni Moises, at siya ay tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya ay naglagay ng kamangyan at itinubo sa bayan. At siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay. At ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,000 at 700. Bukod pa yaong namatay dahil kay Kore. At si Aaron ay nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang salot ay tumigil. Amen. 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 Thank you. Pangalan niya? Si Ryan Isaac. Ryan Isaac. Yan ay. Salamat anak. Napakagaling mong storyteller. Ang reflection ko pa ngayon, dito po sa bilang 16, na huwag tayo magrebelde sa mga tao ng Panginoon dahil ang kahalabasan ay parusa o parusa ng buhay. Kagaya ng Kore, tapos at yung mga ibang anak ng Panginoon. Amen. Amen. And so, meron pa pong bang nais mag-reflect sa ating pong binasa ngayong umaga po, mga kapatid? Tungkol po sa kay Korah at ang kanya pong pag-imagsik sa leadership na pinili ng Diyos. Makita natin na talagang nagkaroon siya ng rebellion, no, sa hindi lamang kay Moses kundi sa ating Panginoon mismo. Ngunit makita natin na mali ang kanilang paghimagsik sapagkat challenge nila, no, kung sino talaga ang holy na pinili ng ating Panginoon Diyos. At makita natin na sila ho ay nagkaroon ng consequence.
Pagkatapos nun ay kinabukasan ay meron pang 14,700 na mga katao ang namatay po, mga kapatid. Pero in spite of that, ay si Aaron ay nagmagitan, no, between sa Israel at sa ating Panginoon. So simbolo lamang na ang ating Panginoon si Kristo, ganoon din ay He is our mediator between us and our God. He is our yung abogado natin upang ipagtanggol tayo sa ating Panginoon Diyos sa kabila ng ating pong mga kasalanan po, mga kapatid. So yan po yung story po, no, ng number 16 tungkol kay Korah at sa kanya pong pagrebelyon kay Moses po. Meron pa pong nais mag-reflect sa ating pong Bible reading. Ayan po, nais ko pong basahin po dito sa ibinahagi po ni Pastor Jerry. 3 important spiritual leadership points based on these biblical narratives. Number 1, destructive attitude or discontent and jealousy. Minamaliit pa ba ninyo na kayo ibinikod ng Diyos? Sa verse 8. Jealousy had given rise to envy and to rebellion. Yan po, sabi po ni Mrs. White, and dependence on God, verse 4 to 22. Ang tunay na pamumuno ay hindi nagpapataas ng sarili, kundi umaasa sa Diyos. Sa panahon ng pagsalungat, ang mga pinuno ay dapat humingi ng patnubay sa Diyos at siya ang nagpapatunay ng pagkatawag sa kanila. Number 3, divine discipline sa verse 23 and 50. Ang pamumuno ay dapat kumilala sa kabanalan at katarungan ng Diyos. Ang paghimagsik laban sa pamumunong itinakda ng Diyos ay may kaakibat na kaparusahan. Ngunit ang mga pinuno ay tinatawag ding manalangin na may habag para sa kanilang pinamunuan. Prayers, intercession of spiritual leadership are life or death matter. Wow, praise the Lord po. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa napagandang reflection na ito. So, tunay po, mga kapatid, na meron pong itinalaga ang ating Panginoon Diyos. Ngunit ang ating pong mga pinili ng Diyos, siya din po ay patuloy na nalangin po, mga kapatid, no, para po sa ating pong lahat at ganoon din sa ating pong mga leaders. Meron pa po, nais mag-share ng kanila pong reflection sa ating pong binasa sa number 16. Okay. Yes po. Yes po, Pastor Jerry. Yeah, ito pong grupo nila Korah, ito po yung nasa lahi ng mga Kohathites, ay nakatalaga po silang mga priest. Ito po ay malapit na kamag-anak ni Moses, mga kapatid. According to the documentary, close cousin niya ito, no? At alam naman natin na nung simula ng tawagin ng Panginoon ang bayan ng Israel na magiging nation ng priest, no? Nation ng priest, ay ipinakita ng Diyos ang mga larawan ng tinatawag nating leadership, okay, leadership, spiritual leadership, ay yung image na yon ay through the priests and Levites, no? At ito pong mga pinili ng Panginoon. Actually, ito sila Korah, ay pinili po ito, yung lahi niya, no? Nabanggit po sa verse 1 yung mga magkakamag-anak yan ng priests, ng Levites pala, ng Levites. So ngayon, ito ay pinsan niya ni Moses, at nakita niya lahat ito, mga kapatid, nakita niya lahat yung intercession na ginawa. Nakita rin po niya, nasaksihan din po niya kung paano nangyari kay Miriam, kay Aaron, yung magkakapatid na si Moses, Miriam at Aaron. Nakita niya kung paano nagbigay ang Diyos ng consequence doon sa attitude ng envy, yung pagkainggit, at saka yung envy yung ugali ng pagiging seloso, yung professional jealousy.
sa calling ng ating Panginoon. Nakita po nila lahat yon, mga kapatid. Alam niyo, yung attitude na ito ay destructive po talaga ito, mga kapatid. Tingnan po ninyo, nakatalaga sila doon sa south side ng, di ba, nung binasa natin yung, pinakita ko sa inyo yung picture, naka-assign po sila doon sa south side sa mga Reubenites. Yung mga Reubenites na ito yung napakarami nito, mga kapatid. Akalain yung na-impluensyahan nila. Na-impluensyahan nila itong lahi na ito. Na ito yung bilang nung nandoon sa binasa ng ating kabataan, no? Doon sa dulo ng binasa natin, nandun yung bilang na 250,000 were put in danger because of this destructive attitude, mga kapatid. This is very serious. Discontent sa kanilang posisyon, tapos sa pagka-diskontento nila, dahil nga nagseselo sila sa pagtatanghal ng mga tao, pagkilala ng mga tao kay Moses at kay Aaron, na ang Diyos naman na nagtalaga sa kanila, hindi naman po nila ipinresentay sarili nila, mga kapatid, hindi naman po nila inaplayan. Ha? Nakita niyo po ba yung seriousness ng problema na ito, mga kapatid? Kung nangyayari ito sa church natin ngayon, mga kapatid, dangerous po ito. Ito po yung sinasabi po sa atin ng Biblia sa James chapter 1, 14 and 15. Kung meron po kayong Biblia, tingnan niyo po yung reference na yan. Dangerous po yung ipinanganganak pa lang ito sa puso't isipan natin. Ilaglag na po natin kasi it will destroy the church, the leadership. At hayaan natin ang Panginoon ang mag-alis at magluklok ng sino po ang mamumuno sa pamamagitan ng mga proseso. Igalang natin yon, mga kapatid. Huwag tayong maghihimagsik at sasabihin natin, yung mga leader na yan, parang nagkamali ang committee dyan. Mga kapatid, no? Lagay po natin sa tamang panahon. Ipagpaubaya natin sa Diyos ang lahat. Kaya nga tayo naglagay niyan ng mga patnubay sa ating iglesia. Paglalagay ng mga spiritual leaders natin. Yes, nagkakamali po, admitted po natin lahat yon. Pero huwag natin gagayarin ito, mga kapatid, huwag natin tutularan ito. Talagang may divine discipline. Pag nakitungo ang Diyos dito, mga kapatid, medyo mabigat pong bitbitin ito sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, atin po itong ilaglag sa isip pa lang, ipinanganganak pa lang itong attitude na ito. Ipanalangin na natin ito sa Panginoon, ilaglag na. Para hindi na ito'y manganak ng kasalanan, ng paghihiwa-hiwalay, at madami pa ang marami na masisira ang kanilang mga buhay, mga kapatid. Ang gusto ko po dito yung verse 48. Maganda po itong nabasa natin sa verse 48. May Biblia po kayo, samahan niyo po ako. Ito po yung si Aaron po ay inutusan ni Moses na magmamagitan na kasi nagpadala na ang Diyos ng disiplina. At ito ay very destructive na disiplina sa kanila. Na ito nga po ay salot. And magmadali ka, sabi ni Moses, mamagitan ka na kasi para maligtas pa yung mga tao at kausapin sila, i-advise, i-counsel, and then you pray for them. And ito pong sabi mga kapatid, and he stood between the dead and the living. Mga kapatid, this is very important verse. So the plague was stopped. So the prayer of a spiritual leader, kung meron po tayong nakikitang mga suliranin na bumabangon bilang mga spiritual leader, hindi lang po kami mga pastor, tayo po na mga naririyan sa ating pagkatanggap ng tungkulin, spiritual po yan, pumili sa ating Diyos, mga kapatid. We stood between the dead and the living. Ano po ibig sabihin nun? Yun po ang akin pong yung ating prayer ng intercession, a prayer of intercession is between life or death. It is between life or death. Kaya kung hindi po tayo magpe-pray, mapapahamak talaga ang bayan ng Diyos. So we should pray for our constituents, yung ating pong mga pinangungunahan bilang mga spiritual leader. Alam niyo po yung prayer na yan ang magiging instrumento, kasangkapan ng Diyos para po huwag mapahamak ang ating
mga pinamumunuan. So I appeal to everyone, tayong lahat, magkaroon tayo ng spirito na katulad ng kay Moses at kay Aaron, very humble and meek. And let us try to pray in spite sa kabila po ng mga pag-uusig na ginagawa sa atin ng mga taong hindi naman tayo ginagalang, o kaya po mga kapatid, hindi naman natin inaplayan yan, pinili naman tayo ng Diyos. At yan ay napakahalagang isipin natin. Hayaan natin ng Diyos ang maglinis ng pangalan natin. Hayaan natin ng Diyos ang mag-decide ng gagawin para sa lahat. Huwag tayong gaganti, maging humble tayo, manatili, mag-pray, and then let us pray for the church. Because prayer of a spiritual leader for the church is the issue of between life or death. God bless you po mga kapatid. God first morning. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa magandang reflection po. Okay po, so bago tayo dadako, baka meron pa pong isa na mag-reflect pa bago dadako tayo sa Lest We Forget. Meron pa po ba? Mag-share po ako. Yes po, Brother Tony. Ako, I can resonate po dun sa reflection ni Pastor Jerry. Meron ho kasi ako naging karanasan na I was treated unfairly ng isang manggagawa. Nakakasakit ho talaga ng loob. Pero I remember po yung si Haring David. Di ba siya ay hinahunting ni Haring Saul. At nung nandoon sa loob ng kuweba si Saul, sabi ng tauhan ni David ay, andyan na, patayin ba natin? Sabi ni David ay, wag, yan ay kinasihan ng Diyos, sineperate ng Panginoon. So wala tayong karapatang gawa ng masama. Something like that. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ako, bagamat masama yung loob ko, pero nagtimpi na lang po ako kasi kung pairalin ko po yung pagiging ako, I could have done worse po ba. Pero yun nga po, napakabuti ng Panginoon, pinaalala niya sa akin yun. So sabi ko na lang, lahat naman tayo ay merong mananagot sa Panginoon kung hindi tayo magsisisi. So yun po, na-tame po ako doon at wala po akong ginawang aksyon, kundi pinanlayan ko lang sa Panginoon. But I hope Sunday magkita po kami at kami po ay magkamayan. Yun po lang po. Amen. Amen. Thank you so much po, Brother Tony. So ngayon po ay Pastor, ako tayo sa ating pong Lest We Forget, na pangunahan po tayo ni Sister Risa Benaventura. Siya po ay member ng Sapang SDA Church. Sister Risa? Pastor, parang meron pang... meron pa po. Para yes po. Sige po. Sister Net. Sige po. Pastor. Sister Net. Okay po. Sige. Mahihiyain ka ngayon natin, Net, Pastor, nakita ko dito sa kwento na talagang dapat talaga igalang po ang mga may otoridad sa ating iglesia. Kasi nakita natin sa kwento, pagkatapos pong maghimagsik nila, nagalit ang Diyos sa buong kapisanan, di po ba? Dahil sa kanilang reklamo. Kaya po, sinasabi sa atin yung paggalang natin sa mga leader na sila ay nilagay ng Diyos. Nagtuturo po dito na ang Diyos ay nagtatakda ng kanyang mga pinuno. At ang paghihimagsik laban sa kanila ay paghihimagsik laban din sa Diyos mismo. Kaya po nadamay pati kongregasyon dahil sa sobrang dami na nila ng reklamo para sa kanilang leader. Kaya ang paghihimagsik po doon ni Cora ay nag-ugat sa inggit at pagmamataas niya. Kaya yung paalala po sa atin na sino man po ang inilagay ng ating Panginoon sa ating iglesia, sa kongregasyon, dapat po ay igalang at hindi tayo dapat magreklamo dahil ang Diyos ang pumili ng mga taong yan. Yun lang po, Pastor. Amen. Salamat po. Amen po.
Praise the Lord po. So talagang napaka no? Ito po ay reminder no sa bawat isa sa atin po. So thank you po Sister Net. Mayroon pa po na gusto mag-share? Ayan. Ako po. Yeah. Yes po, sino po ang tumaas ng kamay? Ay, si Pastor Benj. Pastor Benji? Siguro, good morning po. Siguro po ay iwasan din natin yung sulsol. Kasi minsan nasusulsulan yung may mga sulsul kay Cora. Dapat ikaw yun nandyan eh. Yun. Real talk. Opo, kasi yun, lalong nabubuhay yung sinasabi nga ni Pastor kanina, yung jealousy, yung envy, yung ganon. So, ganon po, may iwasan din natin yung ganon sa churches or sa ranks ng mga pastors or ng mga leaders kasi hindi po nakakabuti kundi nakaka-create siya talaga ng nakaka-create. So kung sino man po ang niluklok ng Panginoon ay suportahan, igalang at ipakita po yung pagkakaisa. Yun lang po. Minsan yung mga sulsul ay hindi nakakabuti. Yun lang po. Thank you. Okay, maraming salamat po Pastor Benji, no? So dapat natin sila pong igalang at higit sa lahat ipanalangin din po. Ganon din po sabi ni Sister Minda, sabi niya dapat po silang igalang at mahalin kasi sila po ay pinahiran ng langis ng Panginoon. No? They were chosen by God. No? Pastor David. Pastor David. Yes po, Pastor Joey. Yes po. Gusto ko lang basahin yung nasa Patriarchal pa page 402 in connection to what we are discussing right now. Sabi niya rito ni Ellen G. White, those who are especially chosen of God to accomplish His purposes are not to be despised, murmured against, or rebelled against. For in doing so, men despise not the agent, but God Himself. Okay, napakaliwanag yung sinabi ng ating propetesa, no? Talagang ang iniluklok ng Panginoon ay pinahiran ng Panginoon. Ang sino mang sumisira ng iniluluklok ng Panginoon, hindi niya sinisira yun, kundi ang Panginoon ang kanyang nilalabanan. Kaya mapanganib mapanganib yung talagang hindi nire-respeto at hindi ginagalang yung iniloloklok ng Panginoon. Marami tayong mga tanong sa mga ngasiwa pero normal lang yan. Pero yung mag-disrespect tayo, hindi natin siya igalang at sirain natin yung kanyang leadership, ang sinisira natin actually yung Panginoon ang nanagluklok sa kanya. Kaya nga ang lesson na maaari natin makuha doon ay siguro sa panahon hindi natin magustuhan yung leadership ay be patient na lang. Be patient at sa halip na magrebelde tayo, ipanalangin na lang natin. Ang una kasi mababago doon kapag tayo ay naging mapagpasensya at natutong manalangin doon sa ayaw natin, ang unang nababago yung tayo mismo. Amen. Tayo mismo ang nababago. Amen. Hanggang sa maintindihan natin, maunawaan natin yung sacredness ng leadership na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. So, bahagi yun ng character transformation natin na mayroong mga tanong sa leadership. So, ipanalangin din natin sa Panginoon yung ating kahinaan kung sakasakaling tayo ay masyadong mapagtanong dahil hindi tayo satisfied. Panalangin natin sa ating Panginoon until such a time na yung satisfaction na gusto nating makita sa leadership ay darating sa ating mismo. At doon ay unti-unti nating ma-appreciate na ang lahat pala ay ipinahihintulot ng Panginoon,
hindi lamang sa kapakanan ng kabuuan, kundi lalong-lalo na mismo sa atin na binabago ng Panginoon upang maunawaan yung magandang kulay o beauty ng leadership na pinagkatiwala niya sa iba't ibang panahon. So, God bless and happy God the first morning. Amen. Amen. Thank you so much po, Pastor Joey. So, we go against God. Pag tayo ho ay nagkaroon ng rebellion po sa ating mga leader. No? So, let us just pray. And higit sa lahat, mga kapatid, ay isama natin sa araw-araw nating pagdalangin. And it is, according to Pastor Joey, it is a character formation also from each of every one of us. Thank you so much po, Pastor Joey. Pastor. Ayun po. Yes po, Pastor. Yun yung maganda. Alam niyo po, marami na akong, bata pa po ako ha. Pero sa panahon po ng aking paglilingkod, marami po akong nakita na magagaling na mga elder at magagaling na mga pastor na naging parang Kohat, naging Korah. Alam niyo po, hindi man po nabiyak ang lupa para sila ay kainin. Hindi po sila nagbago ng kanilang attitude, unpeaceful ang kanilang buhay. Yun mga kapatid. Kaya hindi man tayo makakatikim ng salot, ay talagang destructive mga kapatid. It will destroy us kasi mga kapatid, talagang mahirap ang ganitong ugali. Kaya ang manapay, yung sinasabi ni Pastor Joey, igalang natin ang pinili ng Diyos. Yung Diyos mismo ang ginagalang natin doon, hindi yung pong pinili. No? So pagka ginalang natin yung mga nakaluklok, sa sandali lamang na panahon lamang yan, at kung may kapintasan sila, sa sandaling panahon lang din po naman yon. At baka may plano pa ang Diyos naman na baguhin din yung pang nakikita yung pagkakamali na yon. Totoo namang may pagkakamali. Hayaan natin ang Diyos ang mag-correct in His time para ang church makip natin na hindi tayo nagkakagulo. Gaya ng Reubenites. Alright. Thank you. Tayo na. Salamat. Ang ganda ng mga payo. Praise the Lord po. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Kayo po ay dadako tayo sa ating pong lest we forget na pangunahan po tayo ni Sister Risa Benaventura. Sister Risa? Hello po, magandang umaga po. Naririnig na po ba ako? Yes po, opo. Happy first morning po. Ang ating pong babasahin ngayon ay pinamagataang mensahe ng 1888 part 2 po. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Roman 3 verse 24. Magpapatuloy tayo kung saan tayo natapos kahapon sa walang pagdududang pinakamabuting pagbubuod ng kahalagahan ng mensahe ng 1888 nina Jones at Wagoner. Ang mensahe ng Ebanghelyo na kanyang biyaya ay dapat na maibigay sa iglesia sa malinaw at natatanging mga linya upang hindi na sabihin ng sanlibutan na ang Seventh-day Adventist ay nagsasalita ng kautusan. Kautusan ngunit walang sinasabi ukol sa pananampalataya kay Kristo. Ang bisa ng dugo ni Kristo ay kailangan maihayag sa mga tao na may kasariwaan at kapangyarihan upang panghawakan ng kanilang pananampalataya ang mga kabutihan nito. Kung paanong winisikan ng dakilang saserdote ang luklukan ng awa ng mainit na dugo habang umaakyat sa harapan ng Diyos ang mabangong ulap ng insenso, gayon din habang ating ikinukumpisa lang ating mga kasalanan at nagsusumamo para sa bisa na tumutubos sa dugo ni Kristo. Aakyat sa langit ang ating mga panalangin at mabangon sa mga kabutihan ng karakter ng tagapagligtas. Sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat, kailangan palagi nating isaisip na mayroong makakapawi sa kasalanan at makapagliligtas sa makasalanan. Ang bawat kasalanang kinikilala sa harapan ng Diyos na may pagsisisi ay kayang alisin ang pananampalatayang ito ang buhay ng iglesia.
malibang gawin niyang gawain ng kanyang buhay, ang tingnan ang itinataas na tagapagligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin ng mga kabutihan na pribilehiyo niyang angkinin, hindi maliligtas ang makasalanan na gaya ng kung paanong hindi magawin ni Pedro na lumakad sa tubig malibang pinanatili niyang nakatuon kay Jesus ang kanyang paningin. Ngunit ito'y matinding layunin ni Satanas na hadlangan ang paningin kay Jesus at dalhin ang mga tao na tumingin sa tao at magtiwala sa tao at matutong umasa sa tao ng labis, ngunit hindi tumingin kay Kristo na sa kanyang nakasentro ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya't ang pagbibigay ng Diyos ng patotoo sa kanyang mga lingkod na naglaladlad ng katotohanan kay Jesus na siyang mensahe na ikatlong anghel na maliwanag at natatanging linya, ito'y isang patotoo na kailangan lumayo sa buong kahabaan at lawak na mundo. Inilalahad nito ang kautusan at ang ebanghelyo na pinagsasama ang dalawa sa isang perpektong kabuuan. Idinadagdag ang italic. Ang nangingibabaw na kaisipan ng mensahe ng 1888 ay itaas si Jesus. Ito ay isang bagay na hindi natin magagawa ng sobra. Itaas mo siya ngayon sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong paglalaro at sa lahat ng gawain mo sa iyong tunay na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Amen. Para po sa ating reflection sa umagang ito, ang akin pong reflection ay ang mensahe po, mga kapatid, ng 1888 ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan ng pananampalataya. Ito po ay isang walang hanggang paalala na naglalayong po na baguhin ang ating pagtingin kay Jesus at sa kanyang papel sa ating buhay. Ito po ay isang imbitasyon na suriin ang lalim ng ating pananampalataya upang matiyak na si Kristo po ang tunay at pundasyon at sentro ng lahat ng ating ginagawa. Ang biyaya po na pinakapayak nitong kahulugan ay isang kaloob na hindi natin ito karapat-dapat. Ito po ay ibinibigay sa atin sa pamamagitan po ng pagtubos ni Jesus. Ito po ay isang sakripisyong nagbukas sa daan para sa atin, para tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ang pangunawa po dito ay nagbabago sa ating pananaw sa pamamagitan po ng pananampalataya. Hindi ito isang listahan ng mga dapat at hindi po natin dapat gawin, kundi ito po ay isang pagtanggap ng bawat isa po sa atin sa walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang mensahe po ng Ebanghelyong ito ay dapat po nating ipahayag na may malinaw at katapatan. Hindi ito dapat na malito sa mga kautusan o regulasyon. Ang mundo po ay dapat makita na tayo po bilang Seventh-day Adventist ay nagpapahayag po tayo ng isang pag-ibig at biyaya kay Kristo. Hindi lamang po tayo nagtatakda ng mga alintuntunin o pagsunod po sa mga utos. So ang ating pong mga salita dapat at gawa ay dapat makita po sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya, buhay na kung saan po ay nakasentro ang ating Panginoon. Sapagkat ang dugo po ni Kristo ay hindi lamang po ito isang simbolo. Ito po ay isang makapangyarihang paglinis, nagpapagaling po at nagbibigay po ng buhay. Kaya po kailangan nating ipahayag na ang bisa po nito sa ating mga komunidad upang po ang tao ay makaranas po ng tunay na pagbabago. Sapagkat ang dugo ng ating Panginoon ay nagpapalaya po mula po sa kasalanan. Ito po ay ang mensahe ng pag-asa, pagpapagaling at dapat natin po itong ibahagi sa lahat po ng mga tao. Hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoon kung sa ating sarili lamang. Kailangan po natin ng tagapamagitan. At ating pong tagapamagitan ay si Jesus. Sa pamamagitan po niya,
Ang ating pong mga panalangin ay umaakyat sa langit at tinatanggap tayo ng Diyos na may pagmamahal at awa. Ito po ay isang pribilehiyo na hindi po natin dapat ipagwalang bahala. At ang pagsisisi naman po ay hindi lamang isang paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito po ay may isang pagbabagong puso at isipan. Ito po ay isang pagtalikod sa kasalanan at paglapit po sa ating Panginoong Diyos. At sa Kanya pong walang hanggang pag-ibig, handa siyang magpatawad at magbigay po ng bagong simula para sa ating pong mga nagkasala. Sapagkat ang pananampalataya po ay hindi lamang isang paniniwala. Ito po ay isang buhay na relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay isang paglalakbay na kung saan tayo po ay lumalago, natututo, at nagiging higit na katulad din po ng ating Panginoon. Ito po ay isang buhay na puspos ng pag-ibig, kagalakan po at may kapayapaan. Kaya po sa gitna po ng mga pagsubok, hamon po ng ating buhay, mahalaga po na panatiliin nating nakatuon ang ating paningin kay Jesus. Siya po ang ating lakas, ang ating pag-asa, ang ating pong gabay. Tulad po ni Pedro na lumubog nang alisin po niya ang kanyang paningin kay Jesus. So tayo rin din daw po ay maaaring maligaw kung hindi natin itutuon ang ating paningin sa Panginoon lamang. Kaya po si Satanas po ay laging nandiyan, gumagawa po siya ng paraan upang tayo po ay layo sa ating Panginoong Jesus. So maaari po niyang gamitin ang ating mga takot, ang ating pong mga kahinaan. Pwede din po niyang gamitin lahat ng mga nakapaligid sa atin upang tayo po ay maligaw. Ngunit sa pamagitan po ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos, maaari po nating labanan ang kanyang mga taktika. So ang mensahe naman po na binabanggit sa mensahe din po ito, yung ikatlong anghel, ito po ay isang mahalaga na paalala sa atin ng ating Panginoong Jesus, sapagkat ito po ang sentro ng lahat ng bagay. Ito po ay isang panawagan na ibahagi daw po natin ang pag-ibig at katotohanan sa buong mundo. So paano natin isasabuhay daw po ang mensahe ng 1888 sa ating pang-araw-araw na buhay? Una po, kailangan nating tiyakin na si Jesus po ang sentro ng ating mga desisyon at prioridad. Pangalawa po, kailangan natin maglaan ng oras upang makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita. Pangatlo, kailangan po nating ibahagi ang Kanyang pag-ibig at katotohanan sa ating kapwa. Kaya po ang mensahe po ng 1888 hindi lamang po isang pangyayari sa kasaysayan. Ito po ay isang walang hanggang paalala na si Jesus ang susi sa tunay na buhay at kaligtasan. Nawa po ay pagnilay-nilayan natin ang mensaheng ito at magbigay sa atin ng isang inspirasyon upang mas mapalapit po tayo sa Kanya at ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa mundo. Ito lamang po at magandang umaga po. Amen. 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 Nakakatuwa. Praise the Lord po sa inyo pong Christ-centered na reflection, Sister Risa. At purihin po ang Panginoon Diyos. No? So hindi lamang po na tayo ho ay nagtuturo, no, tungkol doon sa kautusan, kundi kay Kristo mismo sa ating pong panampalataya, kung saan ay meron tayong buhay na panampalataya o relasyon sa ating pong Panginoon. Meron pa pong nais mag-reflect sa ating pong devotional, mga kapatid? Maraming salamat, Sister Risa, sa napakayaman na refleksyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ang liwanag. Pinagpala po ako, sis. Salamat po sa inyong highlights na mga points. Purihin ang Panginoon. Amen po. So kung wala na po, ay hilingan natin. Yes po, Pastor Joey. Na-highlight po sa readings natin yung kahalagahan ng three angels messages. Gusto ko lang mag-reflect doon. Isa doon sa three angels messages na binabanggit ay i-proclaim natin yung everlasting gospel. So ano ba yung everlasting gospel? Alam natin, mga minamahal na mga kapatid, ang everlasting gospel na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ganun ang
payo sa ating readings ngayon na ang maging mensahe natin ay three angels message. Wala naman talagang tanging kapagbibigay ng pag-asa sa mundong ito, maging sa gitna ng ating iglesia, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tema ng banal na kasulatan, siya ang pasimula at katapusan ng kasaysayan ng ating iglesia. Kaya nga naman sa lahat ng pagbubuo natin ng doktrina at mensahe, ang laging sentro talaga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya yung everlasting gospel na hindi nagbabago. Siya yung kahapon, kasalukuyan, at siya yung darating. At dahil dito, kapag ito ang naging sentro ng ating usapin sa loob ng iglesia, sa ating mga paglilingkod, hindi tayo mawawala. Hindi tayo mawawala sa tunay na mensahe at misyon ng ating iglesia, sapagkat ang nagiging direksyon natin ng pagmimisyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So mapapansin po ninyo mga kapatid, kay itong usaping ito ay binalansi nga ng ating mga leaders noong unang panahon na maliban na mahalaga ang kautusan, ay mas mahalaga yung nagbigay ng kautusan na walang iba kundi yung everlasting gospel na ito na walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapapansin po ninyo sa aklat ng Apokalipsis, binanggit yung tumutupad ng utos ng Diyos at mayroong pananampalataya ni Jesus. So, ang 1888 message mga kapatid ay niresolba yung conflict between law and the grace noong unang panahon ng kanila pong mga may init na debate. So let us be thankful because Ellen G. White ay in-expound niya yung kahalagahan ng balancing mensahe upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pong misyon maging sa kasalukuyan na ihayag kung sino nga si Jesus na maging sentro ng ating pong mga pagmimisyon at pangangaral. So maraming salamat po and happy God first morning. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joey po, sa inyo pong takeaway or reflection po. So ngayon po ay ilingan po natin si Sister Risa para po sa prayer to close our devotional po. Tayo pong lahat mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, lubos po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan sa inyo pong dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob niyo sa amin sa umagang ito. Ito po ay nagpapaalala sa amin na si Jesus po ang sentro ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na lagi siyang itaas sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa aming pong pamilya, sa aming pong mga trabaho, at sa lahat po ng aming mga gawain sa araw-araw. Gawin mo po na kayo po ang maging tunay na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kaming magtiwala sa inyo at hindi po, Panginoon, sa tao. Ilayo niyo po kami sa mga masasamang taktika ni Satanas at maglayon po kayo ng isang pag-iingat sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng taus-pusong pagsisisi na handang tanggapin ang inyong kapatawaran. At tulungan niyo kami, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng aming buhay at ipaglaban po namin ang inyong pag-ibig at katotohanan at ibahagi po ito sa buong mundo. Alam po namin, Panginoon, na marami pa kami mga pagsubok, nararanasan at mararanasan sa mundong ito. Ngunit kung kami ay itutuon at ilalagay lamang ang aming paningin sa inyo, ay hindi kami mapapahamak. Tulungan mo kami maging karapat-dapat, Panginoon. Naway ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang ipagkaloob nyo sa bawat isa sa amin
na siyang magtuturo at tutulong sa amin kung ano ang mga bagay na dapat at hindi namin dapat gawin. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. Dako po tayo sa ating pong After church Jesus story returned dito. to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay po, magbahagi po sa atin ng testimonya ay wala iba kundi si Elder Oscar San Pedro. Siya po ay elder ng Sapang Company Church. Elder? Happy God first morning po mga kapatid. God first morning. Nais kong ibahagi sa inyo mga kapatid ay isang patotoo po na experience ko. Nung ako po ay nag-commit sa Panginoon na magbibigay ng COP kasi nitong January lang po talaga kami, niyakap namin yung pagiging pagsi-COP. So, habang pala mga kapatid na tayo ay nagko-commit sa Panginoon, minsan may experience natin na parang nagiging kulang yung ating financial sa pagbibigay. Ngunit mga kapatid, sabi ko sa asawa ko na kahit wala, pero kailangan tayo ay magbigay. Nag-commit ako mga kapatid na magbibigay muna ako COP 5%. Sinimulan ko po siya sa
sa mga kapatid 5%. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi ko sukat akalain na nakakapagbigay na rin pala ako ng more than 10% mga kapatid. Na hindi ko ma-imagine na saan ko kinuha yung mga ganong financial, no? Kasi minsan nakikita ko, mas malaki pa pala yung COP ko ngayon kaysa sa tithes ko. Kasi yung tithes ko, mga kapatid, automatic ay nakadeduct na yon. Pero minsan bago talaga ako gumagastos mga kapatid, no, sineseparate ko na agad yung tithes ko sa COP ko bago ko siya gastusin mga kapatid. Kahit importante talaga mga kapatid na yung envelope natin, meron tayo sa tahanan natin, no, para pagdating ng araw ng Sabat, ito ay naka-prepared na. No, hindi yung nasa Sabado pa lang, Sabado nasa church ka, saka ka palang dudukot, no. Dapat ito ay pinagpaplanuhan at ibinibigay. No, nung na-experience ko mga kapatid ay noong February mga kapatid, ako po ay nag-resign sa aking trabaho. Sabi ko kung saan ako nag-commit sa Panginoon, sa ako makakapag-decide na mag-resign ako sa aking trabaho. Dahil nakikita ko sa aking trabaho na hindi na siya healthy sa aking spiritual life. So masyado nang toxic, no? Kaya pala mga kapatid, ako ay nag-resign. May purpose pala mga kapatid, no? Ako pala ang magiging caretaker sa pinapagawa naming church dito sa Sapang, no? Dahil nung March, yung aming sponsor ay nagsabi na papagawa na nga yung aming church, no? Dahil napakabuti ng Panginoon, sa matagal na panahon na kami ay nagsusulisit at nananalangin na kami ay magkaroon ng aming simbahan. Dahil mga kapatid, sa totoo lang, ang hirap na magsisimba ka sa gilid ng bahay, sa garahe. Mahirap mga kapatid, lalo na kapag nag-i-invite ka, punta ka sa church, kasaan ang church nyo? Di ba masakit sa bilang Seventh-day Adventist mga kapatid, wala kang maipakita kung nasaan ang iyong church, lalo na dito sa surroundings namin, sa mga kalapit na barangay. Ngayon mga kapatid, ay napakabuti ng Panginoon sapagkat ibinigay niya yung simbahan dito upang kami ay mas lalong magsumikap at magtapat sa Kanya mga kapatid, lalo na sa pagbibigay ng aming mga commitment sa aming Panginoon, no? Sa ating Panginoon. Ako po ay naging emotional sapagkat napakabuti ng Panginoon sa amin, hindi lang po sa akin, sa amin, sa mga members. Dahil yung mga members po mga kapatid ay talagang napaka-supportive niyan mga kapatid. Kahit nagsasabi sila sa akin ng mga negative na mga bagay na nakikita nila, no? Pero ang inyong lingkod ay laging sinasabi ko na pasensya na, sorry, kasi yun yung nakikita ninyo, no? Pero pinagsisikapan namin ng inyong lingkod na talagang mas lalo kaming magpursige, lalo na sa pagbibigay, dahil nakita ko sa aming records mga kapatid ay umabot kami halos mga 90 members, ngunit iilan na lang ang active. Ngunit kami ay nagdadalaw mga kapatid. At ito nga po, recently, noong Sabado kami ay nagdalaw sa mga elderly mga kapatid. At nakakatuwa at sila ay nag-response na sila ay magsisimba, sila ay pupunta mga kapatid. So dahil sa kabisihan, halos lahat po kasi ng members mga kapatid sa amin ay talagang nagwo-work. So gusto man namin magdalaw mga kapatid ay minsan ay wala ng time, no? Pero sinisingit namin kahit Saturday ng hapon kami ay sama-sama talaga na nagdadalaw. So sa experience ko mga kapatid, no, habang tayo ay sinusubok sa financial, no, ay hindi dapat natin talikuran yung ating commitment sa Panginoon.
kailangan mas lalo nating ipakita sa ating Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, subukan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung ang nakalaan para sa inyo mga kapatid. So, nung nawalan po ako ng trabaho mga kapatid ay yung nag-sponsor mga kapatid ay siya din po ang nagbigay sa akin ng trabaho mga kapatid. Actually po mga kapatid, isa din siyang 7-day Adventist. Sa totoo lang po, kapag Adventist ang employer mo, kailangan talaga ay 100% dapat mas ibinibigay mo yung ano mo, yung effort mo, pagtitiwala mo kasi pinagkatiwalaan ka nila. Actually mga kapatid, ay nilagay niya ako sa accounting department. Dahil alam niya na pinagkakatiwalaan niya ako. Pero sabi ko sa kanya, mas gusto ko muna sa sales department, no? Kasi mas nag-i-enjoy pa ako sa sales department. So, nakakatuwa mga kapatid na every time na nakakapag-usap kami ng kasi yung employer po kasi naging ninang ko po sa kasal. So, lagi namin pong pinag-uusapan ay yung about sa COP, no mga kapatid, no? Kung paano ba tayo magiging tapat sa pag-COP. So, kapag kami po ay nag-uusap mga kapatid, no, sa trabaho, sabi ko, yung nagiging sweldo ko po dito, automatic po. Kaltas po agad yon ng 20%, 10%, 10%. Kaya sabi niya sa akin, kasya ba yung sweldo mo? Sabi niya sa akin, pinagkakasya ko po. Sabi ko gano'n. So minsan mga kapatid, siya ay nag-aabot-abot sa akin ng allowance, ng pangkain. Pero yung inaabot niya sa akin na pang-allowance mga kapatid, yun ay dinididak ko agad. Yung 10%. Kung bibigyan niya ako ng 1,000, automatic yung 10% doon, ay tatanggalin ko yun. Kasi yun ay ibibigay ko for COP ko mga kapatid. So, kaya minsan mga kapatid, sa 5% na ako ay nagsimula, na masasabi ko mga kapatid ay 10% more na naibibigay ko na sa ating Panginoon na hindi natin sukat akalain, na akala natin minsan mga kapatid, ito ay burden, no? Mabigat, dagdag. Pero nakita ko sa aming church na maganda pala na mayroong COP. Kasi dati mga kapatid, kami ay lagi ako nagme-message sa GC, mga kapatid, tayo ay may contribution, nakadivide na to, kung ilang family tayo. Ganon mga kapatid. Pero ngayon mga kapatid, magme-message na lang kami sa aming treasurer na may inabono kami, ito yung resibo, pa-liquidate na lang. Di ba mga kapatid? So masarap sa pakiramdam na meron tayong pondo na mahuhugot, no? At dahil yun sa pagpapala ng ating Panginoon at lalo na sa commitment natin sa Panginoon. Kaya sa nararanasan ko mga kapatid na masasabi ko na napakabuti ng Panginoon sa ating kung tayo lang talaga ay magbabalik at magbibigay ng tapat sa Kanya mga kapatid, tayo ay Kanyang pagpapalain. So yun lang po mga kapatid. Amen. Thank you so much, Brother Oscar. Maka-inspire. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Elder, sa inyo pong pagtatapat sa Panginoon at the same time sa inyo pong commitment. At lalong naging tapat po ang Panginoon Diyos, no, sa inyo pong ganoon din sa pagtatapat po ninyo. At hindi po kayo pinagkulang ng ating pong dakilang Diyos. Thank you po. Maraming salamat po, Elder. Then sa oras pong ito mga kapatid, ay bago po siya magbahagi ng o magbasa ng ating pong Councils on Stewardship, ating po munang pakinggan po ang God First video po. Ako'y buong buo sa iyo, Panginoon. September 21, Offertory Reading Devotional. Ngunit sino ba ako, at ano ang aking bayan, na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Unang Kronika Kapitulo 29 versikulo 14.
Sisimulan natin ang ating devosyonal ngayon sa pamamagitan ng kahangahangang sipi buhat kay Ellen G. White. Ito ba ang lingwahe ng iyong puso? Ako'y iyong iyo, aking tagapagligtas, binayaran mo ang pangtubos sa aking kaluluwa, at ang lahat sa akin, o lahat ng inaasam-asam ko ay sa iyo. Tulungan mo akong makamit ang mga kinakailangang yamang panustos, hindi para gamitin ng may kamangmangan, hindi para sa kapalaluan, kundi upang gamitin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Counsels on Stewardship, pahina 46. Tumutulong ang panalangin ito sa atin upang maunawaan natin ang tatlong mahahalagang puntos tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Una, ako'y sa iyo at hindi sa akin. Nabibilang ako sa iyo at hindi sa akin. Anuman ako ngayon at magiging ako ay sa iyo. Ito ang kailangang pangunahing tono ng ating katapatan. Ito ang pagkaunawa na ang lahat na mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos na maghahatid sa atin sa lubusang pagpapasakop. Ikalawa, ikaw ang aking tagapagligtas at binayaran mo ang pangtubos para sa aking buhay. Ito ang pangunahing nagudyok sa aking paglilingkod. Hindi ako naglilingkod dahil sa papuri o sa tulong na tinanggap kundi bilang isang tugon sa kaligtasang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ikatlo, tulungan mo akong magkaroon ng mapagkukunang yaman na magagamit para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Narito ang praktikal na aspeto nito. Maaaring habang buhay tayong mag-iisip-isip sa kahulugan ng una at ikalawang punto, subalit ang ikatlong aspeto ay tungkol sa pagkilos at ito ay bunga ng tunay na pagkaunawa, na ang lahat ng mga bagay-bagay ay pag-aari ng Diyos at binili tayo sa malaking halaga. Kapag ginamit natin ng walang ingat ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay, o upang bigyan lang ng kasiyahan ang ating kapalaluan, tunay na kumikilos tayo na bilang may-ari ng lahat ng bagay na mayroon tayo, bagamat mga katiwala lang tayo. Nabubuhay tayo sa isang lipunang konsumerista na tinutumbasan ang personal na kaligayahan sa pagkuha ng mga material na mga bagay. Marami sa atin ang namumuhay ngayon sa ganitong kaisipan. Magtatrabaho, tapos gagastos, tapos magtatrabaho ng higit pa, tapos gagastos ng mas higit pa. Tapos kadalasan ay nagagastos na ang pera na hindi pa naman kinikita. Tapos ay akala natin ay masaya na tayo dahil nakuha na natin ang gusto natin at nabili na natin ang pinapangarap nating bilhin. Ngunit ang hindi natin alam ay may nakakalimutan tayong mas mahalagang bagay. Panawagan. Ito ay isang tunay na malaking hamon sa atin na dapat nating maunawaan na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. At dapat natin ipagkatiwala ang lahat ng mayroon tayo sa Kanyang pag-iingat. Dahil ang lahat ng mayroon tayo ay sa Kanya, dapat tayong magtiwala sa Kanya na gagabayan niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung magtatapat tayo sa Diyos ay dapat simulan na natin ngayon. Panginoon, nais ko po na ako at ang lahat ng mayroon ako ay magamit para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amen. Amen. Amen po. Ngayon po ay ang ating pong topic ay sa Council on Stewardship ay Reason for Adversity. Ating po ibigay ang panahon kay Elder Oscar para po sa kanya pong pagbasa at ganoon din sa reflection. Happy God First Morning po mga kapatid. Yan. So ang topic natin ngayon ay nasa aklat ng Council of Stewardship, chapter 59.2 na po tayo. No? So, ang title ay A Reason for Adversity. So sa Tagalog ko po siya babasahin para mas maunawaan po natin yung punto. Sabi dito, isang dahilan ng kahirapan. Ang ilan sa inyo ay nadadapa sa inyong mga panata. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa pagpupulong sa bilang tugon sa panalangin
at samantala ang inyong puso ay malalambot, kayo ay magpanata. Samantala ang mga daloy ng kaligtasan ay umaagos sa inyong mga puso. Nadama ninyo na kasayahang ibinigay ang kanyang sarili upang matubos ang tao sa kasalanan at kahihiyan. Sa ilalim ng impluwensya ng langit, nakita ninyo na ang karamutan at pagkasanlibutan ay hindi kaayon sa likas ng Kristiyano. At hindi kayo maaaring mabuhay sa inyong sarili at maging tulad pa rin ni Kristo. Dadapwat sa panahong hindi na ganito kalakas ang impluwensya ng kanyang saganang pag-ibig at kahabagan, iniurong ninyo ang inyong mga handog sa Diyos. At ang Diyos naman ay nag-urong din ng kanyang pagpapala sa inyo. Dumating ang kahirapan sa ilan, naging madamot ang pananim upang hindi nila matubos ang kanilang mga panata. Ang ilan ay dumating sa mga gipit na kalagayan. Sa gayon ay hindi sila talagang maaasahang magbayad. Dadapwat kung hindi sila magbulong-bulungan at bumawi ng kanilang mga puso sa kanilang panata, ang Diyos sana ay gumawa para sa kanila at nagbukas ng mga daan upang ang bawat isa ay makapagbayad ng kanyang panata. Hindi sila naghintay ng pananampalataya at nagtiwala sa Diyos sa pagbubukas ng daan upang matubos nila ang kanilang mga panata. Ang ilan naman ay may kakayahan at kung taglay pa rin nila ang mga pusong laan sa panahong sila ay nagpanata at kung buong pusong nagbalik sila sa Diyos ng mga ikapo at handog, sila sana ay pinagpala ng Diyos. Ngunit naghanap si Satanas ng mga tukso, umakay sa ilan na tanungin ang kanilang mga adhikain at diwa sa lingkod ng Diyos na naghanap ng panawagan. Ang ilan ay nag-isip na sila ay nadaya at napagsamantalahan. Sa diwang ito ay binawi nila ang kanilang panata at anumang kanilang ginawa, matapos nito ay may pag-aatubali at sa gayon ay hindi tumanggap ng pagpapala. So yun po yung ating mensahe mga kapatid. So ang aking pong reflection dito mga kapatid na sinasabi po sa reflection ay yung kahirapan o yung pagsubok sa buhay na nararanasan natin at kung paano ito kadalasan ay kaugnay sa ating relasyon at katapatan sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay matibay at hindi nagbabago. Ngunit mga kapatid, madalas ay tayo mismo ang nagkukulang sa ating pananampalataya at magtupad ng panata sa Kanya. Kapag dumating mga kapatid ang kahirapan o tukso, ay minsan nagiging mahirap para sa atin na magtiwala at manatiling tapat, no? Ngunit ang Diyos ay laging handa na tumulong at magbigay ng biyaya sa taos-pusong nananalig at sumusunod sa Kanya. Sabi dito sa binasa natin mga kapatid ay may mga tao na masigasig na nangako sa Diyos habang damang-dama nila yung Kanyang presensya. Ngunit nang lumamig ang kanilang puso. So ibig sabihin mga kapatid, nawala yung init ng pananampalataya, bumigat ang loob o nadala ng mga problema, binawi nila yung kanilang pangako mga kapatid. Ano po naging bunga noon mga kapatid? So nawala din ang pagpapala ng Diyos. Dumating ang kapighatian tulad ng pagkabigo sa ani, kakulangan at hirap sa pamumuhay. So malinaw mga kapatid sa kasaysayan ng mga Israel at sa mga prinsipyo sa Biblia, no, na ang pagpapala ng Diyos ay nakaakla, no, sa katapatan sa Kanyang bayan. Kapag tapat sila, umaapaw ang biyaya. Kapag tumalikod sila, natural mga kapatid, nawawala din ang proteksyon at dumadapo ang kapighatian. So, gaya po mga kapatid, katulad po nung nina Ananias at Safira mga kapatid, kung naano nyo po, sila ay nangako, sila na ibibigay nila yung buong halaga ng lupa sa Diyos, pero itinago nila ang bahagi nito dahil sa kanilang panlilinlang dumating ang matinding kahatulan at kapighatian. Ano po yung aral na makukuha natin doon mga kapatid? So, ang pagtupad daw sa pangako sa Diyos ay seryoso mga kapatid. Huwag magbigay ng may daya o mabigat sa loob. So makikita natin mga kapatid, hindi sila nagtiwala
no, sa kanya na magbubukas ang Diyos ng paraan para matupad ang kanilang ipinangako. Ang ilan ay nagduda sa mga leader ng simbahan, nadala sa tukso at nagbigay ng may mabigat na puso, no? Ano po naging resulta noon, mga kapatid? Dahil hindi buo ang loob at walang kagalakan, wala rin silang natanggap na pagpapala mula sa Diyos. So dahil ang tunay na pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay nakaugat sa ating pananampalataya, kagalakan at katapatan ng puso. So kapag tayo ay nagdududa at lagi tayo nagrereklamo o pagbibigay na parang ito ay burden sa atin o pagbibigay na mabigat, no, hindi bukal sa puso, nawawala ang kaluguran ng Diyos. Kaya hindi rin dumadaloy ang pagpapala na sana'y nakalaan sa atin, no. Ipinapakita dito, mga kapatid, na madalas ang pagsubok ay hindi lang dahil sa sitwasyon, kundi ito ay kawalan ng katapatan sa ating panata. Pangalawa, kakulangan ng pananampalataya natin at yung pagiging padalos-dalos sa emotion kaysa sa ating paninindigan, mga kapatid. So ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? No, dapat tayo ay maging tapat sa Diyos, mga kapatid. Kahit mahirap, magtiwala pa rin tayo sa Kanya na magbubukas ng paraan ang Panginoon, no? Pangalawa, huwag magpadala sa lamig ng damdamin. Ang commitment ay hindi dapat base sa emotion, mga kapatid, kundi sa matatag na paninindigan. Minsan tayo ay impulsive, mga kapatid, no? Padalos-dalos tayo sa ating mga decision. Hindi natin sinasangguni sa ating Panginoon kung ano yung desire ng ating mga puso, no? Minsan kapag malamig na yung ating damdamin, wala na. Hindi na natin ibibigay yung ang pinangako natin sa ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, ay magbigay ng may kagalakan. Kapag napipilitan, hindi totoo ang pagbibigay at nawawala ang pagpapala, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, sinasabi ko dito na dapat pa lang ay pinaplano na natin yung ating commitment sa ating Panginoon. Binubukod na natin sa bahay pa lang, mga kapatid, ay nakaplano na. Ibig sabihin, yun ay desire ng puso nyo. Hindi yung nasa church ka na, mabigat dumukot, minsan 100 pesos nga parang ang bigat-bigat pa nating bitawan sa ating mga bulsa, mga kapatid, no? Dapat tayo ay nagbibigay na may kagalakan, mga kapatid, no? So next ay iwasan ang pagdududa at reklamo dahil ito ay nagbubukas ng pinto sa tukso at pumipigil sa pagpapala ng Diyos. Minsan, mga kapatid, nagrereklamo muna tayo bago tayo magbigay, no, mga kapatid. Para bang kapag may in-announce sa ating church, no, para ng contribution, parang contribution na naman, ganun. Parang ang bigat-bigat sa atin, no, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, ay hindi dapat ganoon. Dahil doon ay nagsisimula yung tukso, no, na pumipigil sa nadalawian tayo ng pagpapala, no? So ano sabi ng Panginoon, mga kapatid, na paalala sa atin? Sabi, ang Diyos daw ay tapat kung tayo rin ay tapat. Kahit nasa gitna tayo ng matitinding pagsubok, ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan. So dapat, mga kapatid, ay magbigay tayo ng may kagalakan at dapat kung dumating man na tayo ay manlalamig sa ating pananampalataya, sana ay ang ating commitment sa Panginoon ay lagi dapat nating ibigay yon, dahil kapag hindi ka nagiging tapat, ay hindi rin nagiging tapat ang Diyos sa atin. Yun lang po, mga kapatid. Amen po. Maraming salamat po, Elder, sa napakagandang pagkakas. Praise the Lord po. So yun po pala, mga kapatid, ano? Ang isang dahilan sa ating pong kahirapan. Ang conclusion po ni Elder ay kung tayo po ay hindi nagtatapat, inuurong din po natin ang ating pagtatapat, mga panata sa Panginoon Diyos, ay gayon din, no? Ang ating pong Panginoon Diyos, yun po pala ay ang pagtatapat din po ng Panginoon Diyos ay hindi rin po magiging sang-ayon sa atin dahil po sa ating pong hindi pagtatapat sa Kanya.
Okay po, so meron pa po nais mag-reflect. Okay po, so nais ko pong basahin po ang reflection na ibinahagi po sa atin ni Pastor Jerry. A reason for adversity. Number 1, malalim na prinsipyo ng pangako o pledge o pagbibigay. Ang pagkapukaw sa mensahe ng sakripisyo at pagmamahal na ipinakita ng Panginoong Hesus. Hanggat ito ay sariwa sa ating puso at isipan, samantalahin na gumawa ng isang tipan at ugaliin na ito ay sariwain na palagi. Number 2, gusto ng Diyos na tayo ay tuloy-tuloy na pagpalain at pagbawi at pagiging tapat sa pangako sa Panginoon ang dahilan ng ating pagiging dahop sa buhay. Number 3, ilagay ang tiwala sa buong kakayanan ng Diyos na magbigay ng lahat ng pangangailangan. Hindi niya tayo pababayaan. Iwasan mangako, vow or pledge dahil sa bugso ng damdamin. Iwasan na rin sana natin na manawagan ng instant giving sa mga pagpupulong para sa isang proyekto. Bigyan ng panahon ang bawat isa na magplano at magtalaga ng tiyak na porsyento at talaga na mula sa kanilang income. Praise the Lord po. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Meron pa pong nais mag-share? Pastor Dave? Yes po, Pastor Nelson. So, salamat po kay Pastor Jerry sa 3 puntos at kay Brother Oscar. Salamat sa inyo, mga kapatid. Ito, reason for adversity, mga kapatid, ay talagang lalapat sa atin pong isinusulong na kampanya ng edukasyon ng Combined Offering Plan, mga kapatid. Ang Combined Offering Plan ay isang sistema sa pangkalahatan at isang sistema sa isang personal na relasyon mo kay Kristo. Ulitin ko, ito ay isang sistema sa pangkalahatan ng Combined Offering Plan at isang sistema sa ating personal, mga kapatid. So, bakit? Ang dahilan, mga kapatid, sa lesson natin, bakit ba tayo nagkakaroon ng panata, mga kapatid? Ang dahilan dapat ng ating pangakong handog, panata sa Diyos, ay dahil meron tayong nabubuong relasyon, nabubuong pananampalataya, nabubuong pagtitiwala. Hindi dahil sa impulse giving, hindi dahil sa, kung hindi, mga kapatid, naranasan natin ang kabutihan, pagliligtas. Nandyan yan, mga kapatid, yung reason for adversity, lalapat yan, mga kapatid, sa konteksto ng Combined Offering Plan. Ang dahilan kung bakit tayo nagpapanata, mga kapatid, dahil naranasan natin yung pagliligtas ng Diyos. Nabubuo sa atin ang matibay at malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nagbigay ng panata, mga kapatid, or yung pangakong handog, so doon papasok yan yung systematic tsaka regular, mga kapatid. Kapag nabuo natin yun, ang isang tao ay magtatalaga siya ng 1% handog. Hindi, mga kapatid, hindi po halaga yun kung hindi nabubuo doon ang pananampalataya. Na kahit na nagbuo ka ng, mga kapatid, ng iyong pangakong handog, regular and systematic. Pagkamisan, mga kapatid, si Satanas ay nandyan upang tayo ay sirain yung ating ipinangako sa Panginoon, mga kapatid. Nandyan po yan po mismo yung saktong-sakto na nasa reason for adversity. Papasok si Satanas upang yung ating ipinangako ay maaring magkukulang tayo, maaring maghihirap tayo, maaring mawalan ng trabaho. So, kaya sabi ko na nakaraan, mga kapatid, yung ating ipinangako ay huwag dapat maapektuhan, yung ating mga commitment ay huwag dapat maapektuhan ng kahirapan. Parang ganun ito, mga kapatid, yung ating mga ipinangakong handog ay hindi naapektuhan dahil may paghihirap, may pagkukulang. So, nagkakaroon ng pagdududa, mga kapatid, kung hindi nangangako ang isang tao dahil meron siyang nabuong relasyon sa Panginoon na pananampalataya at pagtitiwala. So, yan, mga kapatid, ganyan po yung kanyan. Kung napakaganda po ng atin pong
a reading, a reason for adversity, na hindi yung kahirapan ang magiging dahilan upang ating iurong ang ating minsang ipinangako sa Diyos. Kaya nga, balikan po natin yon. Tanungin natin yung ating sarili, bakit ano ba yung ating ipinangako sa Diyos? Ano ba yung nagtutulak sa atin? Bakit tayo ay nangako sa Diyos? Dahil ba naakit tayo sa promosyon? Dahil ba tayo ay naakit ng pangangailangan? O kung tayo ba ay merong nabubuong pagtitiwala o relasyon sa Diyos? Ako bilang nasa nangangako ba ako dahil director lang ba ako? Nangangako ba ako dahil pastor lang ba ako? O napipilitan lang ba ako? Hindi po yun, mga kapatid, ang magiging motivation, mga kapatid. Nung nakaraang Sabado, sabi ko nga, so parehas kami, si Mrs. meron siyang sariling pangakong handog. Ako din meron. So sabi ko kay Mama, sabi ko kay Mrs., sabi ko, yung pangko ay binigay ko sa Panginoon sapagkat yun ang aking pinangako. Ang sagot din niya ay, hindi kami nag-uusap, mga kapatid. Ako din, yung pera na sa akin ay akin din ipinagkaloob sa Panginoon. So mga kapatid, ang ating ipinangakong handog ay dapat nabubuo base sa ating relasyon sa Diyos. So yun lang, Pastor Dave, matagal pa sana pero wala tayong oras. Pagpalain tayo ng Diyos. Okay po, maraming salamat po, Pastor Dalson. So yun po, sabi po ni Pastor Dalson ay nawa ang ating kahirapan, hindi magiging sagabal po sa ating pong pagtatapat sa Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon ay naging tapat, at yan po ang ating panawagan sa atin. Mas lalo din tayo maging tapat sa mga challenges na meron po tayo. Nais ko lang pong i-share ang ibinahagi po ni Pastor Jerry. Sabi niya, we are in a world of plenty. If the gift and offerings were proportionate porsyento to the means which each has received of God, there would be no need of urgent calls for means at our large gathering. Yan po ang sabi po ng Testimonies for the Church. Ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi pinapabayaan sa kapasyahan ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin. Hingil dito, tinutukoy niya ang mga ikapo at mga handog bilang sukatan ng ating obligasyon. At gusto niya na tayo magbigay ng palagian o sistematiko, proportionate. Yan po sabi po ni Mrs. White, Councils on Stewardship po, mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Meron po pong nais mag-reflect po, mga kapatid, sa ating pong binasa sa Councils on Stewardship. A reason or adversity. Isang dahilan ng kahirapan. Meron pa po nais na mag-share? Okay, so kung wala na po, mga kapatid, ay tayo po ay dadako na sa ating pong silent prayer at ganoon din po ang ating pong Acts prayer po, mga kapatid. So tayo po ay magkaroon ng 2 minutes sa Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan ang ating lesson sa umaga na ito. So gusto ko sana mag-reflect doon kaya wala nang oras. Dito na lang, di ba? Ito na lang, mga kapatid. Buti na lang meron tayo dito kahit 1 minute lang, ano po. Okay, ayusin ko lang aking screen. So yun, maganda yung sineri Pastor Nelson, gusto ko yun, sabi nga ay nasusukat lang ba yung ating pananampalataya kapag tayo sagana? Kapag tayo ay walang dinaranas na problema? Pag dumating ang problema, alam mo ng pananampalataya. Kapatid, mag-isip tayo, Ang ibig sabihin ng pag dumating ang problema na wala yung ating pangako, yung ating pananampalataya ay hindi totoo. Peke, mga kapatid. Pag nangako tayo sa Panginoon, yan ay banal, sagradong agreement yan. Make sure na ito pa rin natin, mga kapatid. Diyan natin maipapakita yung ating pananampalataya. Natuto pa rin natin yung ating usapan. Ano pa man ang mangyari, mga kapatid. Ano pa man ang mangyari. Yan ang pananampalataya. At doon naman sa bahagi na ganito naman, paano naman yung ayaw mangako sa Panginoon? Diba? Hindi mawala na dito sa ating 21 viewers na ito ngayon,
meron dito sa atin na ayaw pa rin mangako sa Panginoon. Bakit? Natatakot sila. Natatakot tayo na hindi natin matupad yung ating pangako. Totoo ba yun? Yung ba ay makatarungan? Yung ba ay tama? Mali, mga kapatid. Katumbas yun ng kawalang pananampalataya. Yung ayaw mangako dahil ayaw mabigo sa pangako, walang pananampalataya. At mga kapatid, kung ikaw ay tayo member ng Seventh-day Adventist, naniniwala sa muling pagbabalik ni Jesus, tapos wala tayong pananampalataya ni Jesus, alam natin kung sino ang ating pinagtitiwalaan. Hindi si Jesus yun, So mag-isip-isip tayo, mga kapatid. 22 viewers ngayon. Kung mayroon man sa atin dito hindi pa nakakapag commit sa Panginoon, na maging tapat na katiwala, ngayon na yung panahon, mga kapatid. Ngayon na yung panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Kilalanin natin siya ng gusto na siya ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan, upang sa ganun ang ating puso ay ating maisuko sa Kanya. Wala namang ibang pupuntahan, walang ibang pupuntahan yung ating maling maling paniniwala na tayo magugutom, pagka tayo nagbigay sa Panginoon. Mali yun. So sabi nga ni Pastor Nelson, walang tapat sa Panginoon na nagutom. Totoo yan, Totoo yan. Ako po, napaka well experienced ko yan, Akala ko dati magkukulang ako, hindi naman pala. Lalo pa nga nagiging daluyan ng pagpapala, mga kapatid, So yan, siguro naman ay maliwanag. Nabawasan na isa, naging 20-21 na lang. Siguro ay may gagawin siya, Anyway, manalangin tayo, mga kapatid, Ipanalangin natin na tayo ay simula ng ngayon ay maging tapat na katiwala. Dahil wala namang ibang solusyon, para makapasok ka sa langit, Tinanggap mo si Jesus bilang personal tagapagligtas, ayaw mo na ipamuhay si Jesus sa iyong puso, ayaw mo maging tapat na katiwala, hindi yung tinanggap mo ay peke. Hindi tama yung iyong pagtanggap, di ba? So ganoon yun, mga kapatid, sayang yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kung hindi tayo magiging tapat na katiwala. So ito po, tayo manalangin, 30 seconds silent prayer, and then we continue. Let us pray, mga kapatid. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na kami muli niyong tinawag mula sa aming pagkakatulog, bumangon sa higaan, nakinig na inyong mga salita. Natuto kami, o dakilang Diyos, ang problema si Satan, harito binubulabog ang aming isipan. Nasa halip na kami sumunod sa iyong kalooban, tinuturuan kami ng mga pandaraya na kami magugutom, kami kakapusin, kami ay ayos na kahit hindi nagiging tapat. O dakilan Diyos, ito lahat ay mga palusot ni Satan. Ngunit kami ay humihiling, tumatalangin sa inyo sa umaga na ito. Bigyan niyo po kami ng maliwanag na isipan, marunong na pagdedesisyon na kayong aming piliin. Sapagkat sa buhay na ito, hindi naman alam kung kailan magwawakas ang aming sandali. Ang inyong binibigay sa amin na palugit para kami magbago. O dakilang Diyos, nawa kami masumpong ang tapat sa inyong pagbabalik, upang sa ganoon ang aming tinanggap na kaligtasan ay aming makamtan. Sama-sama kaming papasok dyan sa pinto ng inyong kaharian, sa aming bahay na inyong ginayak para sa amin, sa pamamagitan ng inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong biyaya at iyong pangako. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran. Mayroon kaming mga personal prayer requests. Gayon din ang aming mga iglesia. May mga activity na aming sinasama sa panalangin. At mga kapatiran na aming dinadalangin din. Ang ilan ay may mga sakit, may mga nag-asa under recovery, nasa treatment days,
ang iba naman ay may financial na pangailangan, ang iba ay lalong higit nahihirapan sa pagdedesisyon na maging tapat. Dalangin namin ang bawat isa na iyong dinggin ang aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Dalangin namin ang sambahayan ni Sister Nipa at ang kanyang buong pamilya sa Bukidnon, at gayon din ang sambahayan ni Anay Nerissa, si Veronica at ang kanilang buong pamilya, gayon din ang si Sister Marcel Velasquez, ang kanyang buong sambahayan, at gayon din si Sister Tang de la Cruz kasama ng kanyang buong pamilya, gayon din ang sambahayan ni na Sister Tess Flores, at ni Ate Mitch San Jose, ni Brother Esmin Suba, gayon din ang sambahayan ni Ma'am Nora, kasama rin ang patuloy na recovery at kalakasan, kalusugan ni Brother Leonard, ang sambahayan ni Sister Janet, Sister Mary Ann Madalastas, ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama na si Brother Ramon sa patuloy na kalakasan at panunumbalik ng kanyang paningin. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Marites Curameng, Sister Gina Salazar, Sister Gloria Balbido, Kuya Melchor, Kuya Monsing, Kuya Narsing Calas, at kayo din ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon na hindi namin nabasa ang kanilang mga pangalan. May mga personal prayer request kami na nais namin isama sa iyo. Nawa, ito lahat ay aming matanggap, ipagkaloob sa amin ng pinaka-best na inyong plano at hindi lang sa aming plano. Humihingi po kami ng kapatawaran kung kami hindi naging tapat. At nais namin na kami ay magbago sa tulong at biyaya ng aming Panginoong Jesus. Kami ay mababago. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Okay, panalangin natin. Ayos yan. Pinanalangin na natin yung atong weather. Going back to Nueva Ecija tomorrow. Sige po. Palagay ko naman ay makakalipad kayo ng safe. Kahapon ang balita ay bad weather at nag-cancel ng classes. Hapon na ng umulan, di naman ganun kalakas. Saglit lang din umulan, So, sumasablay ang ating mga weather forecaster, Ewan ko bakit. Baka maaari sa ibang lugar mapangit ang panahon, lalo na sa Baguio bumaha. Sa ibang lugar din bumaha. Maaring dito sa amin ay sa Nueva Ecija okay naman. Pero si Sister ni palilipad, by air. And then from Manila to Nueva Ecija. Salamat sa mga responses nyo. Maraming salamat sa mga kasama sa Prayer Warriors. At bukas muli mga kapatid, unti-unting lalambot ang ating puso pag araw-araw tayo lumalapit sa Panginoon. Maging matigas man yan ngayon, bukas ay unti-unti na yung lalambot. Sa mga tinamaan, sa mga messages kanina, okay lang. Okay lang, di na mapauling lahat. May pwede pa magsisi at magbago. Sa mga tinamaan, sa mga hindi pa makapangako, okay lang din. Dahil hindi pa huli ang lahat, may chance pa tayo lahat, binibigay ang Panginoon sa atin. So ayan mga kapatid, happy midweek. Midweek na pala. Happy midweek sa lahat sa araw na ito. God bless po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided